Apat na players ang nilagay natin dito sa liblib na isla at sila yung mga nag-comment sa video natin na sila daw yung pinakamagagaling na survivor sa probinsya ng Iloilo. Gusto ko pong i-accept yung challenge na po kasi Gusto ko po. Kuya Bon, kakasa ako sa one-day challenge mo. At dahil sila daw yung apat na karapat-dapat sa pagsubok na to, nilagay natin sila sa liblib na isla. At simple lang ang kailangan nilang gawin. Unang makabuo ng bangka o balsa, siya ang mananalo ng 100,000 pesos. Let's go! Kailangan lang nilang hanapin lahat ng materyales na located palibot dito sa isla. Ito ang bangka ko at nandito ang regalong maagang pamasko. At sa unang makakatawid gamit ang ginawa nilang balsa, papunta dito sa bangka, siya ang mag-uwi ng pamaskong 100,000 pesos. At sobrang nakakagulat at nakakalungkot ang mangyayari sa video na to dahil kung sino pa yung mauunang makagawa ng bangka at aalis ng isla, sila pala yung unang lulubog. Uy, bumagsak! Ako po si Jimboy Ponce, 24 years old, nakatira sa Iloilo, ang Villa Ribalo. Tawagin nyo na lang akong Jimboy. Ako po si Marvin Lau Sasulon, 25 years old, nakatira sa Barangay Gabi, Carles, Iloilo. Tawagin nyo lang po ako sa pangalang Makoy. Ako pala si Early Joy Dasas, 25 years old, nakatira ako sa Barangay Cuartero Highway, Haro, Iloilo City. Tawagin nyo na lang po ako sa nickname na Chinchin. Yo, what's up? Ako pala si John Jeric B. Castillo, sa po akong Flip Top MC, at tawagin nyo lang ako sa pangalang Castillo. Officially on the move na yung ating apat na players. Bangka lang pala yung gagawin. Napaka-basic naman nun. Sabi ko bangka? Sabi, paano ko gagawin yun? Ibang buhay ko di ako nakakagawa ng bangka eh. Naniwala na talaga ako sa sarili ko. Kanya-kanya silang diskarte dito. Yung isa nag-iitak ng bamboo, yung isa nagkakabit na ng mismong pangbalanse sa balsa. Before nakagawa na ako ng balsa nung kabataan ko pa. Dahil dun sa amin may may sapa. Kaya alam ko kung paano gumawa ng balsa. May kulang pa ako. Hinahanap ko yung yung galon. Tsaka inanap ko yung yung itak. Mahirap kong inapin, mabuti nilang may doon nakalatag ng apat. Sobrang solid dito dahil solong-solo natin ang isla. Alam mo, sa totoo lang, Fides, solid si number 2 dahil siya lang yung nag-iisang babae na kalaban nila. Yung step by step na ginawa ko po para makagawa ko ng balsa is pinatong-patong ko po ng apat yung galon. Tapos pinatungan ko ng 2 kahoy. Pero lalagyan ko pa po yun ng ng isa pang kahoy para maghugot. Player number 4, meron na siyang 5 galon dito. Kaso nahihirapan dun sa mismong paanong magiging balsa. Nakita ko kasi sa mga ginawa nila, hindi mahigpit yung pagkakatali. Sa akin solido, kaya confident ako na makakatawid doon sa sa prize. Mr. MC! Pwede pa kitang ma-istorbo. Gaganyahin ko sana kaso Mahirap yun, bro. kulang sa power Yung strategy ko talaga sa paggawa ng bangka, yung 3 container kasi alam ko kaya ako nila kasi 3 sila Tapos iipitin ko siya ng 2 kawayan para yung kawayan yung magsisilbi niyang haligi. Sabi ni Makoy, matatanggal din do tong ginagawa ni Jimboy. Ito lang dyan, boy. Uy. Kailangan niya tong kawayan para mag-hold doon mismo sa galon. Matalino to si Jimboy. Pwede pa namin malaman, nakailang porsyento ka na ngayon? Siguro mga 45% na. Sa 42%? Malapit na sa kalahati. Bilis Ramdam kong akong mananalo dito sa challenge na to kasi advantage ako sa kanila kasi sanay ako sa pamumuhay dito sa isla. Jimboy, storbo lang saglit, nakakailang porsyento ka na? Mga 47. I-try ko na lang yung best ko, sir, pero paglaban ko talaga para sa mga pangarap ko din, yung gusto kong abutin para sa future ko. Nakakailang portion mo na daw? Mga 50%! At leading tayo dito sa ating nag-iisang binibini sa laban na ito. Chinchin is doing the work. Tignan natin kung magiging effective yung ginagawa niyang strategy. Ako yung mananalo dito kasi alam ko sa sarili ko na gagawin kong lahat, tatapusin ko at alam ko na nandyan si God para sa akin. Brother, nasa ilang porsyento ka na ngayon? Siguro nasa pa lang ako, nasa
37%. Nakalkula mo yun? Hindi ko man makuha ngayon. Next year na naman. Pero sana sa mga nanonood sa akin, sana ipanalangin nyo na na mapanalunan ko to kasi para na rin sa kaligayahan ng lahat para mabayaran ko na kayo. At utang to, tapos isa pang parang iipitin ko to eh. Tapos gagawan ko na lang siya ng dynamo. Sa tingin mo kaya mo na yan? Oo. Kayang umabot yan ng 1 kilometro dun sa dagat? Manonood po sa akin na para po sa inyo to, sa mga kapatid ko at sa mga nag-support sa akin na sumali dito. At sa mga kalaban ko, tapos kayo sa akin. Sa totoo lang sir, lugi talaga ako sa kanila eh. Bakit? Yung kalaban ko kasi gumagawa yan ng bangka eh. Ito? Oo, kasi di niya napansin na yung takip, medyo maluwang eh. Pagpasok ng tubig doon, lulubog din yun. Kaso di ko siya sinabihan kasi magkalaban kami ngayon. Pag mamaya, maglulubog na yung bangka niya, doon ko na lang siya sasabihan, ay, yung takip din na Tatanungin ko sana si Jimboy kung gusto niyan tulungan to eh. Uy! Lagyan ko ng may super glue ba? Wala ganun! Sa jungle eh. Ayun yung umbo yun. Okay. Kaging bilis nun ha. Bato parts. Yung ginawa niya, parang hindi bangka eh. Parang kabaong. Yan si Makoy, di alam, mas matalino ako sa kanya, mas diskarte ako sa kanya. Pero lang tayo, quiet lang tayo, easy lang. Ito yung wishing well ng isla na ito. At isa lang yung wish ko, sana manalo yung pinaka-deserving. Kapag akong nanalo sa challenge na to, yung gagawin ko sa 100,000 pesos, ipapagawa ko po sa bahay namin kasi may mga sira-sira din po. Tapos yung iba is ininegosyo ko po. Tingin mo sir, lubog pa. Tayong dalawa kaya magbabalsa Pag ako nanalo po, ibibigay ko din kay mama yung para sa negosyo niya kung gusto niya may negosyo or mapagawa ko siya ng sarili niyang kwarto. Kung nabuhay pala ako sa isla, di na ako makakaalis. Yun yung isa sa mga mission ko talaga, na i-prove ko yung self ko sa mga taong hindi naniniwala sa akin. Kasi at the end of the day, pag successful ka na, susuporta lahat na yan. So, sa ngayon, ako po ay 4th year graduating student sa Mechanical Engineering. Kung sakali ako yung manalo ng 100,000 pesos, ay gagamitin ko po yan sa susunod na taon para sa pag-board exam. Oo, kinakabahan ako kay Makoy. Ngayon ginagano niyo sa kawayan. So, saan yun nagaling? Parang, ang diskarte to, pang caveman na to. Sa tingin ko si Castillo walang diskarte, walang hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sa akin po, si Makoy po, kinakabahan po ako sa kanya kasi alam ko po na sanay po siya dito sa isla kasi taga dito po siya. Player number 1, sirain niya na lang bangka niya. Para wala naman siyang balak eh. Tapos si player number 2, ganun din, disolido yung pagkakatali. Mas lalo na si Bunjing. Paalam, see you next season. At habang naghihintay ako dito sa bangka, isang oras ang nakalipas, nagulat kaming lahat dahil tapos na daw gawin ni Player 2 ang bangka niya. Alright, so as of now, si Pearly pa lang yung nakakatapos at eto na, tatry niya nang puntahan si Von dun sa malaking bangka. Tingnan natin kung hindi ba siya lulubog, lulutang ba yung kanyang ginawa. Hello, Lagi! Si Pearly ready na bangka! Pupunta ka na niya! Grabe, sobrang bilis! Kuya Bon, hintayin mo po ako dyan, papunta na po ako dyan, kukunin ko na po yung 100,000 pesos po. Pearly, kung hindi lulubog yung bangka mo, ito yung regalo na naghihintay sa'yo dito. At hindi magiging madali ito dahil mukha lang tong malapit pero ang layo nito ay 1.5 kilometers away. Sa lakas ng alon, mahihirapan lahat ng balsa na pumunta dito. Ako may tiwala talaga ako sa sarili ko eh. Sa bangka lang hindi. Okay, pangalawang player na natapos, si Jimboy. Natry niya na. Hala. Uy, ang layo na ni Chin-Chin. Ayun na. Kuya, medyo... Maski si Jimboy? Kuya, pwede ko bang malaman ang reaksyon nyo sa gawa ng babae? Kasi
unang umalis yung babae, sa tingin niyo po ba hindi lulubog yun, sir? Hindi nalulubog siya kasi meron siyang apat na container, so balance din yun. So dapat balancing na lang siya, bala na siya. Kasi yung paa niya nasa ilalim din, so hindi siya matutumba dun. Okay. Ang labanan natin dito, speed, balance, at talagang pagkakayak. Yun talaga yun. At habang si Makoy, hindi na siya mapakali, dali-dali nang humabol sa paglayag sa dagat. Kuya Bon, ibigay mo na lang yun sa akin. Mas nangangailangan ako kaysa kanila. Love, andyan si Makoy, si Jimboy, at saka si Pearly. Si Castillo, nandito nakikicheer na lang. Go! 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 Kawawa naman si Castillo. Tali ko kasi parang ko na parang na-fix ko na Tapos pag ganun ko, nakalas yung isang ganyan ko. Surrender na ko. Ay tapos pumunta ako agad dito. Tapos nung nakita kong malayo na sila, sabi ko susuporta na lang ako. At tara mag-cheers na tayo! Yeah! Oh, Makoy! Balato ko dyan! Sabi nga namin kanina, labanan to ng bilis at balanse. Dahil isang mali, baka tumumba sila at baka dun pa yung maging dahilan bakit matatalo sila. Uy, bumagsak! Bumagsak si Pearly! At dito na nagulat ang lahat dahil si Pearly ang leading at pinakamalapit sa bangka. Pero biglang nag-collapse ang balanse niya. Malapit na sana ako doon. Akala ko ako na yung mauuna, kaso yun, pinulikat. Kaya hindi kinaya. Feeling ko kahit bumagsak siya, try niya pa rin iangat yung sarili niya. Pero baka maunahan na siya ni Makoy o kaya ni Jimboy. At dahil nag-collapse ang balanse ni Chinchin, dito na siya naunahan ni Jimboy. Yung nauna na si Pearly, akala ko hindi ko na siya maabutan kasing layo na niya. Leading sa karera dito, si Jimboy ha. Eto si Jimboy, eto si Pearly, at eto si Makoy. So ako kasi dati isa po ako ng swimmer. So kung bumigay mo yung katawan mo, edi talo ka. So ganun lagi yung sa isip ko, maintain lang hanggang makahabol. Sa oras na to, mga 300 meters away na lang si Jimboy. Konti na lang. Yan. Ay mo yan. If you choose hope, everything is possible. Pero nung nakita kong ganun na kalayo, tangina, wala pala. Imposible pala. Last 50 meters away. Pumapangalawa si Makoy at si Pearly. Nahirapan na si Pearly bumalanse. Si Jimboy daw nauna! Jimboy pala kaibigan ko, guys! Jimboy! Let's go! Dahil sa lakas ng alon, dahil sobrang malalim na dito, napahinto dito si Jimboy. Humahabol si Makoy dito. Pusang gala eto na si Makoy. Humahabol talaga. Ano nangyari doon? Bumitaw yung isa niya. Bumigay. Nakahabol ako pero pag doon na ako sa dulo, nawasak nga yung bangka ko. Sobrang lapit na ni Jimboy sa finish line. Ang problema dahil sa lakas ng alon, bigla ang bumigay ang balsa na ginawa niya. Hindi ko na makontrol yung alon at angin. Medyo nakabahan na ako kasi sumasakit na dito ko. Hala! Kumalas daw yung balsa ni Jimboy! Ako na naman kaibigan ko. Hindi ako makapaniwala sa mga oras na to. So nung nakita ko yung bangka ni Jimboy na kumalas, sabi ko may chance pa ako. Hindi na siya nagsasagwan kumbaga huminto na siya agad. So ako, kahit malayo pa, patuloy pa rin, maintain pa rin yung pagsagwan ko. Sabi ko, konti na lang, maaabutan ko na to. So mas binilisan ko pa rin kasi hindi na siya nagsasagwan Close match! Sa mga oras na to, si Jimboy ay pangalawa na sa karera at si Makoy ang nangunguna! Hala! Si Makoy na naman nauna! Nakaka-stress to! Ramdam kong akong mananalo dito sa challenge na to kasi mas advantage ako sa kanila kasi tunay ako sa bumuhay dito sa isla. Kung sakali ako yung manalo ng 100,000 pesos ay gagamitin ko po yan sa susunod na taon para sa pag-board exam. At kahit siya ang pinakahuli na umalis sa dagat, nakaapak na dito si Makoy! Oh my God! Makoy, ang unang nakaapak dito sa bangka. Kuya, ibigay mo na!
Nung nakaapak na ako sa bangka at binigay na ni Sir Bon yung regalo, sobrang saya ko at nawala yung pagod ko. Pakita mo, brother! Congratulations! 100,000 pesos! Ibig sabihin, yung ginawa ni Makoy, hindi man siya yung pinaka naunang umalis, siya pa rin panalo kasi mas matibay yung ginawa niyang balsa. Paggawa pa lang ng bangka, sinasabi ko sa sarili ko na higpitan ko to na maigi. Kaya in case na malakas yung alon, hindi kakalas yung mga tali na ginawa ko. So ganun yung nasa isip ko. Grabe ang effort ng lahat, yung pinakitang tapang ni Pearly, dedication ni Jimboy, tsaka yung effort ng bawat isa. At nakita natin na si Pearly yung unang umalis sa pangpang at nakaka-proud yun kasi syempre bit-bit niya dito yung kababaihan. Pero kinulang kasi syempre hindi natin hawak yung pulikat natin tsaka yung sitwasyon dun sa gitna ng karagatan. Makakatanggap pa rin kayo ng tig sa 5,000 pesos. Buti nga si Pearly nakaalis eh. Ewan ko dyan sa katabi mo. Kaya pasensya man sa mga kasama ko, hindi ko kayo nakasama sa paglayag. Pero naniniwala pa rin ako na kahit sa paglubog ng araw, nasa iisa pa rin tayong destinasyon. At salamat din sa inyo, sir, ma'am, sa itong challenge na to na kabilang kami dito sa survival. Kaya sa kay Makoy, congrats at deserve mo rin. Yan yung tamang panahon para sa'yo. Proud ako sa'yo, tol. Balato ko. Joke lang. At kung gusto mo rin makasama sa mga ganitong kasiyahan, huwag mo kalimutang mag-subscribe dahil kayo ulit ang susunod na bida sa susunod na video. At syempre, hindi mangyayari lahat ng to kundi dahil kay Rep Paul Gigantes Island Tour and Services. Dahil sila yung naghanda ng isla, ng boodle fight at mga materyales nyo sa paggawa ng bangka. Kaya kung gusto nyo makapunta dito at ma-experience ang ganda ng Iloilo, i-message nyo lang sila sa Facebook page nila at sila na ang bahala sa inyo.